Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial, nakakausapin niya si Meralco Bolts Import, Ismael Romero. Hindi naman makakalaro si Kai Sotto sa laban nila kontra sa Australia at sa New Zealand. Tara, pag-usapan talakayin po natin yan dito sa video ito. Matapos po kung maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout ay nasa dulong bahagi lang po ng video ito. Hindi nga makakalaro si Ismael Romero sa paparating na PBA Season 50 ng Commissioner's Cup nang hindi nakikipag-usap kay PBA Commissioner Willie Marcial. Sinabi nga po ni PBA Commissioner Willie Marcial na kakausapin niya ang controversial na import sa oras na kumpirmahin ng Meralco Bolts bilang kanilang import sa mid-season ng conference na walang limitasyon ang taas ng import. Narito po naging pahayag ni PBA Commissioner Willie Marcial sa ulat ng spin.ph. Kakausapin ko once it's official na siya na ang import ng Meralco. Yan nga po ang sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial sa spin.ph. Matapos ding kumpirmahin ni Meralco Bolts head coach, Coach Luigi Trillo, na plano ng team na gawing import ang 6'9" Cuban Puerto Rican na import nila sa nakaraang East Asia Super League. Matatandaan natin na hindi nga maganda ang ginawa ni Romero kay former Rain or Shine Elasto Painters player Nick Demusis sa nakaraang Dubai. Ilang mga coaches na din ang nagpahayag ng hindi pagsuporta sa naging asal ni Romero. Una na nga po dyan ang dating coach ni Nick Demusis na si Coach Yeng Giao. Kasama niya pa dyan si Coach Tim Cone. Sinabi naman ni Meralco Bolts Coach Luigi Trillo na kailangan din talaga ni Romero na makipag-usap sa taong kanyang nasaktan at humingi ng patawad. Narito po mga sinabi ni Coach Luigi Trillo sa ulat pa din po yan ng spin.ph. Sigurado akong dapat siyang magpakita ng pagsisisi. I think ang pinakamaganda ron ay makipag-ayos siya. Meet the person personally, say sorry, and if he needs to man up, that I think that will make him a better person. Yan nga po mga sinabi ni Meralco Bolts Coach Luigi Trillo. Dapat talagang humingi ng patawad si Romero kay Nick Demusis na kanyang ginawa at nasaktan pagkatapos nga po ng bakbakan dyan sa Dubai. Eto, ang tanong na nga lang po natin dito, kaya nga bang gawin yan ni Ismael Romero para sa makapaglaro dito sa PBA? At eto, kumpirmahin naman natin at alamin kung totoo nga ba na hindi maglalaro si Kai Sotto. Kinumpirma nga po ng veteran sports analyst na si Homer Saison na hindi nga daw po lalaro para sa Gilas Pilipinas si Kai Sotto, ang 7'3" center for upcoming qualifying window ng FIBA World Cup 2027. Sinabi nga po ni Homer Saison sa kanya nga pong column sa spin.ph na hindi nga daw po si Kai Sotto lalaro. Pero darating daw si Kai Sotto sa bansa this coming February 16 para sa kanyang personal break na tatagal lamang ng 3 hanggang 4 na araw. Tapos babalik ito sa kanyang ball club sa Japan. Sinabi pa ni Homer Saison na ang desisyon na iyan ay dahil sa patuloy niyang pagpapalakas at pagpapagaling sa kanyang tinamong ACL injury. So nakakapanghinayang kasi medyo mabigat ang laban natin kontra sa New Zealand at Australia na dapat nandyan ang isang Kai Sotto. Dinagdag din ni Homer Saison na kahit nga daw po healthy si Kai Sotto ay underdog pa din ang ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Narito po ang mga sinabi ni Homer Saison sa ulat ng Fast Break. Pero ito ang aking take. Kahit na maglaro pa si Kai, let's assume na lalaro si Kai against New Zealand and Australia, I don't think na matatalo natin sila. It's proven in history na talagang magagaling ang mga kalaban. Yung Australia at New Zealand, ang kanilang pool ay may malalim. Meron silang Team ABC at yung atin wala. At yung dadalhin nila, Team A nila. Dahil qualifying na ito for the World Cup at saka
for the Olympic. Yan nga po ang mga sinabi ni Homer Saison. So para sa akin, pag nilabas na ni Coach Tim Cone yung kanyang final 12-man lineup, tapos talagang wala dyan si Kai Sotto, doon ako maniniwala. Kaya abangan natin kung ilalabas nga ba ni Coach Tim Cone na wala sa kanyang final 12-man lineup si Kai Sotto dito nga po sa FIBA World Cup Qualifier ng Asia Qualifier. Maraming salamat po sa inyong panonood, naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina